So recently na-receive na namin yung pinaabangan namin na benefit from government. So ang current childcare benefit is 140 euro per child. Meron pang mga additional requirements na isasuggest ko sa inyo dahil actually nung yan nga nagpasa kami, bumalik sa amin after 1 month. Letter na po namin from Donegal na na-approve na yung aming childcare benefit application. Yay! Hi guys, it's a sunny Sunday today, and yeah, first day of October, and we're happy na may magandang weather today. Papunta kami sa playground. Tagal-tagal na rin namin din nakapunta sa playground kasi ayun, medyo busy, saka hindi magandang weather. Tapos di ba ngayong week mama may storm nung Wednesday ba yun? Wednesday? Wednesday, right. Oo. Pero 1 day lang naman siya. Pero maulan yung buong week. So yun, we're happy na may sun ngayon. Kaya dali namin si Pen sa playground. And yung playground na pinamalapit sa amin is like 10 minutes walk. So ito yung view namin papuntang playground, residential. Ayan, chill, chill na village lang. Parang kamukha ng mga townhouses sa Pinas, no? Oo. Pero simple lang yung labas, pero sa loob niyan ang gaganda naman. So yun pala guys, may topic tayo for today. So recently na-receive na namin yung pinaabangan namin na benefit from government, childcare benefit. Makatanggap ka ng 140 euro per month per child. We will discuss yung paano kami nakapag-apply ng childcare benefit here in Ireland, and then kung may deadline ba to, ganyan, saka paano mo ma-avail. So guys, ito na kami sa playground. Yan yung buong playground, yung daming tao. Maganda kasi yung weather. Pasok na kami. Ayun, hindi ako masyado makapag-video dahil maraming kids. Iwas-iwas tayo na makapture yung mga faces nila. Ayun, so bukod dito sa playground, may malaking field dito. May mga nagpa-practice dyan ng mga soccer, ganyan. Ayan, malawak siya. Sila mama. We'll play. See you later guys.
together. So hello guys, nandito na kami sa bahay. Ayun, namili lang kami kanina ng mga pajama namin kasi magwi-winter na, malamig na naman. And then yun, medyo kulang kami last time ng mga pajama or mga pants para sa winter. Medyo ano lang, kukunti lang talaga yung pajama ko dati. So, napag-desisyon na namin na mamili para mas prepared kami for this coming winter. So, yun. And then, yan nga. Pinasyal namin si Penpen sa playground. Yun. So, yun. Another sit-down vlog, guys. Regarding naman sa childcare benefit. So, yun. Recently, nakatanggap kami ng... Na-receive na namin yung childcare benefit ni Pen. Medyo malapit nang mapaso. Kasi actually... dapat pagdating mo pa lang sa Ireland or ma-receive mo yung IRP mo, pwede ka na mag-apply ng childcare. So, hindi namin agad na-asikaso kasi dami pa rin namin dapat gawin. Pero yun, nahabol naman namin. Kasi, i-discuss ko later na merong parang due date para magpasa ng childcare benefit. Beyond that, pwedeng ma-lost mo yung payment sa'yo. So, yun, discuss natin din later. Yan, medyo may mga ano lang tayo, kodigo, para mas maging meaningful or mas maging relevant itong ating tatalakayin. So yun guys, unang-una, ano nga ba yung childcare benefit? So yun, childcare benefit, ito yung binibigay na benepisyo from the government of Ireland na patulong sa mga parents or guardian na aalaga ng bata. So, ang current childcare benefit is 140 euro per child. So, yun, how do we qualify sa childcare benefit? Unang-una, dapat yung child na inaalagaan mo is cohabitual mo. So, you live in the same room and also, dapat yung child is under 16 or pwede rin na under 18, pero yung under 18 na yon is in your full support sa education and then or in full training pa siya or with disability. Mag-stop lang ang payment ng childcare benefit kapag lumagpas na ng 18 years old. Yung pag nakatungtong na ng 18 years old yung child mo. So yon, kailan pwedeng mag-apply ng childcare benefit? Unang-una, you have to apply within 12 months the following. Unang-una yung birth ng child mo. So, you can apply within 12 months na pinanganak yung child mo or within 12 months na dumating kayo dito sa Ireland with your child or pwede rin yung commencement ng employment within 12 months. So, yun. Beyond that, beyond 12 months, merong mga additional requirements. Isa na doon is yung kailangan mong mag-explain, written explanation, kung bakit qualified na makakuha mo yung mga arrears, yung mga past na childcare, or yung mga past na payments dahil na late ka. So, yun nga, kunyari kung nakapag-apply ka within 12 months, makukuha mo yung arrears payment, arrear months payment. For example, nakapag-apply ka 3 months after nung pinanganak or 3 months after kayo dumating, matatanggap mo is yung payment since na dumating ka. So, in our case, actually, na-late kami. Parang 11th month na kami nakapag-apply. Nakuha namin yung previous months, pati yung mga, minsan kasi may mga bonuses, hindi lang siya is strict na 160 per month, 140 per month. May mga nakuha din namin yung mga, minsan dinodoble nila, sa isang buwan, 2 yung binibigay nila, ganyan. So, na-receive din namin yun. So, i-reveal ko later kung magkano yung nakuha namin na childcare benefit ni Pen in total. So, yun, ano na tayo? Actually, nasa na ba ito?
requirements na tayo. So yun, unang-unang requirements yung CB1 form. It is yun yung childcare benefit form. Yun, you have to fill it out and then you have to sign it before mo ipasa. Tapos yun, yung CB1 form na yun, may mga requirements siya na dapat mong isubmit, which is also dapat original. So unang-una doon yung PPSN number kasi ilalagay mo siya doon sa form. So dapat may PPS number ka. And then yung child mo dapat may PPS number din. And then you need your valid IRP. So yun, importante na valid IRP kasi nangyari sa amin, so first hand experience to, for IRP renewal, nakapag-appointment na kami nung time na yon, pero kinuha na nila yung luma naming IRP kasi expired na, and then nag-submit kami, so hindi siya tinanggap kasi kailangan ng valid IRP. So natay pa kami ng ilang days hanggang dumating yung renewed na IRP namin bago ulit kami nakapag-apply ulit. And then another requirement ng CB1 form is yung letter from school confirming the dates of your child na nag-a-attend siya doon. And then another is CB2 form naman, childcare benefit form 2. Ito naman is required kapag under 16 or under 17 years old yung mga anak nyo or yung inaalagaan nyo. And then another requirement is yung HRC form or HRC1 form. It is yung habitual residence condition. So ano siya, form din, ilalagay ko siya sa description box kung paano siya pwedeng i-download. And then so yun, parang halos same lang din siya nung childcare benefit form. So parang 2 forms yung a-applyan nyo. Yung mga ano lang yun, madali lang din naman siya fill-upan. Medyo matagal nga, mahirap nga lang kasi marami kang i-fill out. Pero yun, kaya naman sagutan basta may PPS number ka. And then sagutan mo ng truthfully yung mga questions. So may mga requirements din yung HRC1 form. So dapat signed ito. Dapat yun nga may PPS number ka and your partner or your spouse, valid IRP, and then work permit or the student visa or your student visa, and then bank statement for the last 6 months, and then kailangan yung proof of address. So yung proof of address dapat example nito is yung RTB mo or your tenant agreement or your contract, valid dapat. And then bills na nakapangalan sa'yo. So yun lang naman mga requirements. And then actually nag-submit din kami ng birth certificate ni Pen. Additional lang naman siya, birth certificate ni Pen. And then yung marriage certificate. So pero yun, original mo siya dapat na ipasa. Actually ang nakalagay dun sa CB1 form, you have to submit it to Donegal. Pero yung case namin dito sa Limerick, pinasan muna namin siya sa local social service office dito sa we call it Intreo. And then sinabi namin din yung mga original copies, yung mga original IRP namin. And then pinotocopy lang naman nila, binalik din sa amin yung original. So and then sila na yung nag-submit sa Donegal. Hindi ko lang alam sa ibang county, pero I heard sa Dublin ganun din, within their local social service offices, then dun sa Dublin, and then isasubmit din sa Donegal. So ayun, hindi ko lang alam in other county kung pwede kayong dumiretso na magpasa sa office sa Donegal. And then ano pa? So yun, meron pang mga additional requirements na isasuggest ko sa inyo dahil actually nung yan nga nagpasa kami, bumalik sa amin after 1 month yung nag-email lang naman yung office na may mga kulang pa kaming requirements. So kung mapanood nyo to, i-add nyo na itong mga sasabihin kong additional requirements para mas mapabilis yung
processing ng childcare benefit application nyo. So, unang-una, yung proof of the date your child entered in the States. So, actually, ano lang to, yung stamp sa immigration sa Ireland nung dumating kayo. Makita doon yung exact date na dumating yung child nyo. So, anong purpose nito? Kasi nga, di ba sinabi ko sa inyo na meron sila na within 12 months na dapat magpasa ka ng childcare benefit application mo. So, doon nila makikita yung start ng dapat na babayaran ka. And another one is, hiningan din kami ng copy of our previous Irish residence permit. So, nabanggit ko nga kanina na nag-renew na kami. So, yung pinasa namin yung copy ng renewed IRP namin. So, hiningi pa rin yung previous, yung pinakaunang IRP namin. So, yun, maganda na i-submit nyo na din yun beforehand. And also, copy of passport stamp granting your permission to remain in Ireland. So, ang pinasa din namin dito, kasabay yung stamp din namin na kung kailan kami dumating. So, yun, stamp ng spouse mo, and stamp ng child mo kung kailan dumating, and then yung previous IRP. And also, hindi pa kasi din namin na-submit yung mga passport. So, nag-submit din kami ng valid passport namin. Copies lang naman. So, after that, na-grant din naman actually. So, next na siguro pag-usapan natin yung timeline ng pag-a-apply namin. So, yun nga, sinabi ko na medyo late kami. Pero, sobrang bilis lang naman. So, yun guys, ito yung letter na ko namin from Donegal na na-approve na yung aming childcare benefit application. Yay! So, yun, pag-usapan nga natin yung timeline. July 7 kami nag-apply, or actually, July 7 kami nagpunta sa Intreo, dito sa local dito sa local social service office dito sa Limerick. And then, nagantay kami ng nagantay, and then nag-email sila nanghingi ng additional requirements. Wait. Yan, noong August 15. So, one month and 1 week after nung nag-apply kami. And then, August 29, dumating itong letter. So, yan yung timeline. So, it's almost 2 months from the date na nag-apply kami, na nagpasa kami sa social service office. I'll just watch. Right? Ano yun, pen? Tapos yun, revelation na kung magkano yung nakuha namin initially as childcare benefit payment. It is actually 2,060. Dahil actually almost 1 year na kami nag-apply. So yun, nag-start yung payment ng September 2022 up to September 2023. So yun, sakto-saktong 1 year siya. And then, entitled kami for October 2023 ng 140 euro for, ayun, yun yung per month niya. And then, this childcare benefit is fully exempt from income tax. Further payments will be lodged to your account on the first Tuesday of every month. So yun guys, yun lang naman yung pinag-uusapan natin na childcare benefit application. Sana nakatulong tong video na to para mas mapabilis yung application nyo kung meron man. And then yun, sana makatulong kami na makapagbigay sa inyo ng magandang information regarding sa childcare benefit dito sa Ireland. So yun, ayun, medyo nag-thankful din dahil malaking tulong na rin tong 140 per month na natatanggap namin from the government. So yun, 'di ba? Parang sulit yung tax na binabayad mo dahil nakakatanggap ka din ng mga benepisyo in return. So hindi lang naman ito yung mga benefits nila. Meron din na iba't ibang benefits like
naka-receive rin kami ng ano ba yun, yung mga electricity subsidy, and also rent tax credit nating 500 kami ni Mama Kare per year yon, which is malaking tulong na rin. Pero yun nga, medyo may housing crisis dito. Yun, sana mas ma-resolve siya, di ba? So yun guys, magpapaalam na kami. Halika dito, say goodbye to the vlog. Yan, di ba? Si Penpen may sahod every month. Akalain mo, may pabili siyang toys. Di ba? Where do you want to buy your toys? Yeah, Pizza House and Where? Princess Makeup Wagon. Where? From News Me Store. Yes, Meat Store. So yan guys, thank you for watching. Please subscribe to our channel. And then, please mag-comment kayo na mga gusto nyong malaman tungkol sa amin, or gusto nyo na i-topic namin. May mga susunod pa kami mga topics like advantages. Hindi pa namin na tatalakay yun. Advantages living here in Ireland. So, ang plan namin is, syempre yung past is yung 5 disadvantages, no? So, since mas maraming advantages kaming na maraming advantages dito sa Ireland, so I think more than 5 definitely yung tatalakay natin na advantages living here in Ireland, lalong-lalo na for immigrants. So yun guys, bye! Thank you for watching!